Ang alamat ng Mayapa. Noong unang panahon, sa isang malawak na bayan na pinangalan ng Kalamba ay may iba't ibang diwata na nakaatas sa bawat barangay. Si Maya ay diwata ng kasipagan at kaunlaran at siya ang namamahala sa isang maliit at payapang barangay. Taon-taon ay nagkakaroon ng paligsahan para sa pinakamaraming naani na palay, gulay at prutas. Ang barangay na mananalo sa paligsahan ay makakatanggap ng ginto. Isang araw, nagpatawag ng 3 matitikas na magsasaka ang diwatang si Maya. Ang napili ng mga mamamayan ay sina Mang Kanor, Mang Kepweng at si Mang Tomas. Magandang hapon, mahal na diwatang Maya. Tanggapin po ninyo ang aming alay ng mga prutas galing sa aming mga naani. Magandang hapon din naman sa inyo. Maraming salamat. Naway hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo. Ikinararangal po namin ang inyong paanyaya at ang pagpili sa amin na mabigyan ng responsibilidad. Mabuti naman, ikaw Mang Kepweng ay naatasan ko na mamahala sa pag-aararo at patubig. Si Mang Kanor naman sa pagtatanim at si Mang Tomas ay para sa pag-aani. Kayo na ang bahala sa mga mamamayan. Ano naman po ang gagawin ng ibang mamamayan na hindi kasama sa pag-aani? Maaari silang gumawa ng sari-saring produkto gamit ang mga halaman o di kaya ay maghabi ng tela. Ang mga kalalakihan ay maaari namang gumawa ng mga kagamitan na gawa sa kahoy at gumawa ng magagandang imbakan para sa mga aanihin. Umalis na ang 3 matitikas na magsasaka. Sila ay nagpatawag ng pagpupulong para maibahagi ang kanilang napag-usapan. Nakausap na namin ang ating mahal na diwata. Kayo ay hahatiin namin sa iba't ibang grupo base sa inyong mga gawain. Hay naku, maaari pang ipagpaliban muna natin yan. May pag-uusapan pa kami ni Kumaring Dina. Oo nga, mamaya na yan, marami pa namang oras. Hindi po maaaring ipagpaliban ito dahil mahalaga ang ating tungkulin. Mamaya na lang po yan! Marami pa akong kailangan tapusin! At tuluyan na ngang nagsialisan ang mga tao. Wala nang nagawa ang 3 kundi ipagpaliban na lamang ito. Pagdating ng araw ng kanilang pag-aararo, hindi nasiyahan si Mang Kepweng dahil hindi nila ito natapos kaagad. Ilang araw pa nila ito bago natapos sapagkat ang mga tao ay patigil-tigil at puro pahinga na lamang. Hingin sa kaalaman ng mga tao, ang diwatang si Maya ay nag-aanyong ibon upang patagong magmasid kung nagagawa ba nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Aba, dapat sa mga oras na ito ay nakapagtanim na ang mga tao. Ngunit bakit ganito? Hindi pa rin sila nakakapagsimula. Paano? Lumipad na paalis si Maya nang magsimula ang mga taong magtanim. Ngunit ilang oras pa lamang ay nagsimula na naman ang mga itong tumigil at magpahinga. Ako! Magsitayo kayo at bumalik sa pagtatanim! Baka madatnan tayo ng diwata na konti pa lamang ang nagagawa. Hindi yan! Wala nga siya na nag-aararo eh. Tama siya. At isa pa, may mamaya pa naman. Oo nga, mamaya na lang. Mamaya pa. Mamaya pa! Lumipas ang ilang buwan ay ganoon pa rin ang inaasta ng mga tao. Malapit nang dumating ang araw na itinakda para sa paligsahan
ngunit kaunti pa lamang ang naaani at nalalagay sa imbakan ng mga tao. Maging ang mga produktong nagawa ay kakapiranggot pa lamang nang biglang Naku! Ang diwatang si Maya! Matagal na ako nagmamasid sa inyo at kayo'y nakadidismaya. Wala na kayong ginawa kundi magpahinga at ipagpaliban ang inyong gawain. Mamaya kayo ng mamaya pa. Dahil sa inyong katamaran at kapabayaan, isinusumpa ako na simula ngayong araw ay magiging mabagal na ang pag-unlad ng barangay na ito. Lilisanin at papabayaan ko na kayo. Bahala na kayo mamuno sa sarili niyong pamamaraan. simula noon, hindi na nagpakita si Maya at tinawag na ang barangay na iyon bilang Mayapa. Hango sa salitang Mamayapa at sa diwatang si Maya. Sa kasalukuyan, mapapansin pa rin ang mabagal na pag-usad ng barangay at maging ang daloy ng trapiko ay mabagal. Pati rin sa pagpapagawa ng kalsada ay matagal ito bago matapos.